tatanong nga ako, sa inyo syempre kayo nakapanood na kayo sa Singapore Ako hindi pa eh. Sa mga fellow Pinoy F1 fans natin dyan, ano ba mga advice nyo, pre? Saan ba magandang manood? Sa Singapore lang ba? Meron pa bang ibang pwede na kaya sa budget or malapit-lapit sa atin? Ano ba mga tips nyo, pre? Kung may gustong manood ng F1 race live? Very interesting question kasi calendar ng Formula 1, meron tayong tatlo dito sa side ng mundo natin. Isa dyan yung Singapore, pangalawa yung China sa Shanghai, and after that Japan sa Suzuka. For me, if I'm going to prioritize kung saan ako manunood, yung talagang masusulit mo, I would prioritize number 1 is sa Japan sa Suzuka. Kasi, di ba, historic na circuit. Staple na din sa Formula 1, and then talagang maganda yung atmosphere with all the Japanese F1 fans na, di ba, ang daming mga Die hard gimmicks talaga. na. Oy, mga costume sikat yung Japan sa ganun di ba? Mga cosplay. Pero ang disadvantage ng Japan, syempre as Filipino citizens, kailangan natin ng visa. Sa Singapore hindi? Hindi. Kasi part ng ASEAN yung Singapore. So no need for visa sa Singapore. Kung presyo ng mga ticket? Presyo ng ticket magkalapit yung Singapore tsaka yung Japan. Pero sinasabi ng iba na mas mura nga daw yung Japan kung bibili ka ng package na 3 days. Baka off-peak ng Japan yung Suzuka schedule? Actually, sa race sa Japan, andun siya sa Sakura season, yung so sa peak? spring. So you really have to prepare then to have advance booking para sa mga accommodations niya. Parang yung sa Japan, pre, okay din dahil maraming side quests o side trips. Nakita ko pwede kang lap dun sa Suzuka mismo. Pwede kang mag-karting around the Suzuka track. Uy, sarap! Tapos tig, di ba? So yun, so siguro naka-line up. Gandang iplano na next na F1 trip ba? Yes. Sarap i-flat out yung 130R na yan, no? Naka-go-kart ka. Walang apak-apak sa brake, Sarap. Sa Shanghai? Sa Shanghai, siya yung may pinakamurang tickets sa tatlo. Just like Japan, kailangan natin ng visa sa China. Visa din, no? Tsaka medyo mas komplikado yung application ng visa yata sa China ngayon. I think online pwede na rin Pero, kumbaga, syempre, I think 6 months before, para safe kung balak manood dun. Visas usually take, I think, around 3 months, 3 to 6 months, depende sa lugar na pupuntahan mo. Tsaka kung hindi ka familiar sa China, you really have to download yung mga apps nila. Kasi walang Instagram doon, walang Facebook, and then you have to download yung WeChat. Kasi yun yung kanilang pangbayad sa lahat. Wala nang cash doon. Cashless na yung China. Kayo, sa Singapore, ano ba mga kalakaran dyan sa Singapore? Magkano ba mga inaabot dyan? Kunyari, budget yung budget friendly. Yung totoo, magkano inaabot natin sa Singapore pag kayo nandyan? Kung sa budget, kailangan yung paghandaan talaga yung accommodations nyo kung wala kayong matitirahan na mga kamag-anak or mga kaibigan nyo dito sa Singapore. Kasi yung mga hotels dito during the Formula 1 season or yung week na yun, napakamahal. Times 3, no? At least times 3. So yun yung magiging challenge nyo dito sa Singapore, although wala siyang visa, tsaka ang daming flights na papunta, yung expenses kailangan yung paghandaan. Pupunta kayo dito during a race weekend, maghanda kayo ng mga 60K up to 80K. Pero ticket-wise, I think as low as... Walkabout is around $400. Ano ibig sabihin ng walkabout? Doon ka lang sa mga viewing platforms. Okay. Parang general admission. Unahan yan pag ganyan? Unahan dun sa pwesto. So far sa mga kwento nyo sa lahat ng F1 races, maganda pala na talagang months before nire-ready nyo na. Budget, reservations, flights. Hindi pwede. Next week gusto nyo punta tayo? Singapore? Yung biglang plano. Ito si parang Dax, 1 year before. Nakasecure na yung tickets niyan. Kakatapos pa lang ng race ng Singapore. Pag 2 days after, maglalabas yung early bird na mga prices. Wala, kunin ko na yun kasi yun ang pinakamura Tsaka sulit. Pagpunta nito sa ticketing office ng 2026, di ba? Sabihin ng tao, anong ticket ang bibilin mo? Meron na kayong pang 2027. 2028 din, tsaka 2020. 2028 kung din, meron na